Goodie guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Suzuki Raider 150 ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi na nga guys, bigla na nawala ang kanyang kuryente ng kanyang motor. Tapos sila na nag-DIY, try nilang pinalitan ng CDI na bago, wala pa rin daw ang kuryente na lumalabas sa kanyang ignition coil. Kaya on natin sa susi at try natin i-check kung wala ba talang lumalabas na kuryente. So shout out kay Bossing, salamat sa tiwala boss. So, try mo natin na kickstart guys kung mayroon bang kuryente na lumabas sa kanyang tension wire. So, double check lang natin kung totoo bang sinabi ni Bossing. So, tanggal natin ang kanyang spark plug cap. So, idiin natin ang tension wire sa ground. So yun guys, kahit anong kickstart ni Bossing, wala talagang kuryente na lumabas sa kanyang ignition coil. So ang gawin natin, tayo naman ang mag-troubleshoot. So baklasin natin ang kanyang fairing spray natin mahirapan, i-check ang kanyang CDI. So totoo nga guys, ang sinabi ni owner na bagong bili nga ang kanyang CDI. So yun o, ito ay mamurahin lang, nasa mga 300 plus ang nabili ni Bossing. So bakit kaya wala pa rin kuryente na lumabas sa kanyang CDI? So, ang gawin natin, i-check natin ang kanyang sakit ng kanyang stator. Okay. At isa-isahin natin, i-check ang bawat linya. Kung mayroon bang nawala o kumpleto ang kanyang supply. Once na kumpleto ang kanyang supply, guys, ibig sabihin, ang CDI na nabili ni Bossing ay hindi compatible sa Raider 150 na year model. Marami kasing mga design na mga CDI, guys, ang ating Raider 150. Mayroong first gen, second gen, at saka new breed. Baka ang nabili ni Bossing ay hindi compatible sa year model ng kanyang motor. So, tanggalin natin ang yellow na plastic na yan para ma-check natin ang 5 wire meron ang kanyang CDI. Sa sakit ng kanyang CDI guys, meron siyang 5 wire na makikita natin sa Raider 150. So, i-check natin ang bawat isa kung meron bang nawala o kumpleto ba ito. So makita nyo ang kulay orange. So yan po ay positive accessory ng Suzuki. So lahat po ng mga Suzuki guys ay kulay orange po ang positive accessory. Mapa 2-stroke, okay, mapa 4-stroke, mapa old at saka mapa latest na model na electrical harness. Orange po ang positive accessory. Ang next nyo makita ay yung green white. Yan po ang kanyang pickup coil o connection sa ating pulser. Ang katabi naman niya ay blue-white. Yan naman po ay ang RPM. Kung baga, ito po nagbigay RPM sa ating dashboard kapag nire-rev natin ang kanyang silinyador. So, meron kayong makita dyang malaking white-blue. Yan po ay connected papunta sa ating ignition coil. So, okay, yun namang black-white na makita nyo sa gitna, nakatabi ng orange at saka white-blue. Yan po ang ating ground connection. Lahat po ng mga ground connection ng Suzuki, mapa old, mapa latest, mapa 2-stroke, mapa 4-stroke, ay black-white na wire na yan. Yan po ang common wire nating ground. So, check natin na positive accessory guys. Dapat umiilaw po ang kulay orange na yan. Pag once na hindi umiilaw ang kulay orange na yan, ibig sabihin walang supply na pumapasok sa ating sakit sa ating CDI. So, gamit tayo ng valve tester para makuha natin ang kanyang positive output accessory. So, dapat sa kulay orange nyo ilagay yun. So yun guys, umiilaw ang ating test light bulb. Ibig sabihin may positive accessory output ang ating CDI. So next naman natin i-check ang kanyang pulser. Sa kanyang pulser, ang gagamitin natin o i-check natin linya is dalawa. Yung ground connection niya which is yung white black at saka yung green white o white green. So yung makita nyo dalawang wire yan guys sa sakit, dyan yung ilalagay ang ating dalawang test rod. So, gagamit tayo ng multi-tester. Isa-set lang natin sa times 1 resistance para makuha natin ang kanyang continuity o laman ng kanyang wire. So, halimbawa, kung walang laman yan, ibig sabihin, may problema sa pulser. Kung meron mang resistance o reading ang ating tester, ibig sabihin guys, good ang kanyang pickup coil. Kahit magkabaliktad po ang ating test rod guys, aux lang. Importante is, makukuha tayo ng resistance sa kanyang pulser. Yung black-white at saka white-green o green-white. Okay. So yun, nagkakaroon ng reaction ng ating tester. Meron siyang 212, 213 na ohms o continuity. Ibig sabihin may supply na resistance o
may supply ang pulser sa ating socket. Nangulagahan nga goods din ang ground connection niya kasi nagkaroon ng reading ang ating digital tester. 213 ang kanyang resistance guys. So sapat na yon sa mga oil bath type ng mga stator coil. Okay. So yun mga white blue na malaki o makapal na wire, yan po ang wire papunta sa ating ignition coil. So yung white blue na maliit na wire, yan po ay connected papunta sa ating RPM. So yun po ang kanyang connection. Every time nare-rev tayo, automatic nagre-response yung needle ng ating dashboard. So 4 lang na wire talaga ang usually nagkaroon ng supply para magkaroon activation ng ating CDI. So since wala pa rin kuryente sa bagong bili na CDI ni Bossing, at siyempre malayo pa rin ang nabili ni Bossing dahil sa bayan na nabili ng CDI, ang gagawin natin guys ay magka-convert tayo ng 4-pin CDI. Yes, tama ang narinig nyo. Ang purpose lang natin nito guys ay para mapalabas natin ang kuryente sa kanyang CDI. Before that, kailangan muna natin mag-try magpalit ng ignition coil. Since ito ang pinaka nating step na gagawin para mapalabas natin ang kanyang kuryente. Halimbawa, kung nakapalit ng ignition coil, wala pa rin kuryente, saka natin siya i-convert ng 4-pin CDI. So, try muna natin itong ignition coil niya. Usually kasi sa mga Suzuki is kadalasang naging issue, unang nasisira ay ang kanilang ignition coil. Scooter, mapa 4-stroke, na semi-matic, automatic, kadalasan or manual, kadalasang issue sa mga Suzuki ay ang kanyang ignition coil. So ito muna ang unang step na gagawin. Kung wala pa rin, ang una nating trial, doon na tayo lilipat sa kanyang CDI at magka-convert na tayo ng 4-pin CDI guys. Since wala tayong pang testing sa ating shop. Itong motor ni Bossing ay nasa mga 2017 model. So ito ay nasa mga new breed siguro. Pero hindi lang ako sure guys, hanggang hindi natin may tanong sa mga Suzuki dealers or sa mga motorcycle dealers kung ano ang compatible na CDI sa motor ni Bossing para magkaroon ng ignition sa ating kuryente sa ating ignition coil. So for the meantime, try mo natin magpalit ng ignition coil na pang testing natin. Try mo natin pa-kickstart kay Bossing uli ang kanyang motor kung mapalabas ba natin ang kanyang kuryente gamit ang ating pang testing na ignition coil. Ay, syempre kung kayo bago pa lang sa ating YouTube channel, paki-like at subscribe na guys. At huwag lang itong mag-follow na rin sa ating Facebook page. Kung sa Facebook mo ito napanood. Maraming salamat. So yun na guys, kahit anong kickstart ni Bossing, wala pa rin kuryente. So ito na yung pinaka last step na gawin natin. O huli, kapag hindi pa natin napalabas ang kuryente ni Bossing, mapipilitan tayo maghanap ng ibang paraan. So, the meantime, ang purpose natin sa pag-convert ng 4-pin CDI ay para may palabas natin ang kuryente at ma-confirm natin na CDI talaga ang naging problema kung bakit walang kuryente ang motor ni Bossing. So, sa ating socket na original is meron siyang 5 wire. Ulitin ko lang, orange, positive accessory, green-white, pulser, white-black, o black-white, ground connection. White blue na wire na malaki is ignition coil. Yung isa naman na maliit na wire na blue white, yung mga ang RPM. So hindi natin magamit yan kasi ang gamitin nating CDI is 4 pins lang. Ibig sabihin pag 4 pins, 4 na wire lang ating gamitin. Since wala namang silbi yung RPM sa ating CDI. Kaya lang, hindi natin makikita na gumagalaw ang ating needle sa ating dashboard. Importante is may palabas natin ang kuryente ng kanyang CDI. So, maghanap din tayo ng 4 na socket, 4 na terminal ng ating 4-pin CDI, guys. So, yung matagal na sa aking channel, alam nila yan kung ano ang connection o tapping ng ating 4-pin CDI. So, syempre, may positive accessory din siya. May ground connection, may ignition coil, at the same time, yung pulser. So, ito po yung position ng ating CDI, guys. So, yan po ang ating socket. Dapat maghanap din kayo ng socket na pang-match na ating CDI. So, kapag nag-install tayo, ganitong position, kadalasan ang ginagawa natin. So, yan ang ating pagbabasihan sa position ng 4 na wire na yan para makuha natin ang pagmadali ang tapping natin. Yung positive accessory, yung pulser, yung ibaba ng pulser, ground connection, yung kulay pula, yan naman ating ignition coil. Siyempre, pinaka natin i-tap guys, walang iba kundi ang ating positive accessory. Yung kulay orange.
Itatap natin sa brown, dark brown na wire. Okay. So ito lamang ay intended sa mga hindi makahanap ng CDI ng Raider 150. So itong pag-convert natin is malaking tulong sa mga gusto mag-DIY at nagpaplanong mag-convert ng 4-pin CDI. Ito po ay hindi natin dapat na-expect ang pwersa ng ating 4-pin CDI kasi hindi po ito makapareha ng millimeter ng original o stock na CDI. Importante is may kabit natin at may palabas natin ang ating kuryente ng ating motor. Halimbawa, kung wala talagang makita ang mangyayari, ang 4-pin CDI ay magiging pang sa matagalang. Pwede pang samantala, pwede rin pang matagalan. Depende na rin kung kayo ay hindi talaga makahanap ng original na CDI o satisfied na rin sa output ng ating 4-pin CDI for the meantime. So, ang next ating itap guys ay siyempre ang ating pulser. Ang kulay ng ating pulser sa ating socket sa lipan is brown-green. Tama ba ako? Tapos ikakabit natin sa brown-white ng ating socket ng ating Raider 150. Okay. Basta matama nyo ang pag-connect ng 4 na wiring guys, tiyak, lalabas talaga ang kuryente. Kapag nagkamali kayo, isa man lang sa linya niyan, wala talagang kuryente na labas kahit anong kickstart pa ng inyong makina. So dapat nag-coincide po ang 4 na wire na yan. Next ating ikabit ay ating ignition coil na red brown ba yan? Tama ba ko? Tapos sa ating white blue na wire sa ating Raider 150. So yan, pwede natin siyang ikabit guys. Importante, ang purpose ng ating ginawang ito ay may palabas lang natin ng kuryente. No? So huwag na kayo mag-alala kung bakit binalatan natin yan. Wala tayong option kundi magbalat talaga ng wire. Kasi sayang naman at paputulin natin ang original socket niya. So baka makahanap pa si Bossing ng original na CDI o stock na CDI na compatible sa kanyang motor. Automatic plug and play na lang. Yung 4-pin CDI is pwede na ni Bossing disconnect yung CDI. As long as nandyan yung original na yan socket. So yan pong purpose kung bakit hindi ko siya pinutol. Nag-tap lang tayo. So ang pinaka-last is yung ground connection natin. Yung white-brown. Ba yan? Oh, yes, white-brown. Sa ating black o white na wire. Sa ating socket sa lipan. Sa Raider 150. Halimbawa, kung walang kuryente na lumalabas sa tension wire, pagkatapos mag-convert ng 4-pin CDI, so i-double check nyo lang guys, reviewin nyo lang ang trabaho nyo. Baka may namali kayong linya or possible nagkaroon ng lost contact sa wire o connection na yung bawat socket. Yun lang mga advice ko kapag wala pa rin kuryente or baka sa CDI nyo ang problema na kinabit nyo yung 4-pin CDI. So yun, nakabit na natin yung 4 na wire. Siyempre, i-review muna natin guys ang connection. Pa-sure tayo na lalabas talaga ang kuryente. So yung ground connection natin, yung brown-white sa black-white o white-black. So sa pulser natin na sa pulser, yung green, brown-green sa white-green. At saka yung pulser, ignition coil natin nga red-brown sa ating white-blue. At ang last naman yung positive accessory. Yung kulay orange. Nakakonect sa ating brown, dark brown. So, kompleto na lahat. Walang pagkamali, pwede na natin i-plug ang kanyang CDI o ilagay na natin ang ating CDI na 4 pins. So, yan. Na-connect na natin. Ito na yung moment of truth. Kung may palabas natin ang kuryente na hinahanap natin na hindi may bigay ng kanyang nabiling bagong CDI. Okay. So, syempre, maghanap tayo ng pwestuhan ng ating CDI para hindi mahulog. So, walang hawak. Walang hawak, guys. So, ilagay natin sa tagiliran. Diyan, sa potres. So, check na natin ang kanyang tension wire, guys. Ito yung pinakahintay natin. So, yun, excited na si Bossing at kineck-start na kanyang motor. So, check mo natin si CDI guys kung di ba makain ng gulong. Soks naman siya sa kanyang pisto. So, on natin kanyang susi. Pakik-start natin. So, check natin. Sige dong, crank. Nabay kuryente.
Yun, oh. Sige. Klarong-klaro, guys. Okay. Sige. Yun, may kuryente na. Okay. Confirm na si Dia talaga ang problema kung bakit walang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Yung nabili ni Busing na si Dia, guys, hindi talaga siya compatible kaya walang lumalabas na kuryente sa kanyang tension wire. Siyempre, para magkaalaman na, kailangan natin ikabit ang kanyang spark plug cap at try natin pandarin kung maandar ba agad, kung hirap ba siyang pandarin o hindi aandar ang motor. Baka natin kinabit ng propesiday is hindi compatible rin sa kanyang electrical harness. So, kailangan natin ipakabit, guys, para matry natin paandarin. Sige, andar. Kung goods din ba ang RPM ng ating pag-convert. Hindi ba palyado? Hindi ko sila. Patanggung. Iyon o, mandaragad, guys. Try natin ibilit kung hindi ba palyado. You know, goods na goods ang kanyang pwersa, guys. Ay, syempre, shoutout mo sa ating bossing na napakasipag mag-kickstart. At sa kanyang pinsan na taga-tulak nang hindi pa umandar ang kanyang motor. You know, goods na goods ang ating pag-convert ng 4-pin siday. At hindi tayo pumalpak. At naging maganda naman ang resulta ng ating pag-convert, guys, kasi hindi naman sa palyado. Nasaktuhan lang natin ng timpla. So ito yung secret ng pitot, guys. Lipan, 4-pin siday lang. Sapat na. Yun lang, guys, no, sa araw ito. Sana makatulong itong video ginawa ko sa inyo kung paano makalbat ng Focus CDI sa ating Radio 50. Maraming salamat. At siyempre sa iyo sa aking next video. Ride safe. God bless. Shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos.